Welcome back mga bossing sa channel natin. This time, ipagpatuloy naman natin ang chapter 2 ng Lord of the Money o ang Hari ng Mga Pera. Napakagandang introduction ng kwento ang ating nasaksihan sa unang chapter. Kaya tara na at ipagpatuloy na natin ang chapter 2 ng kwento. Let's go. Nasa sofa siya sa sala. Hindi komportable sa pag-upo, ngunit ang puwitan sa armrest ng sofa at nakaunat ang mga binti. 4 na oras na ang nakakaraan mula nang magising siya at ngayon ay 1-0 am. Damn it. Kinurot niya ang kanyang pisngi ng halos 100 beses at pinutol pa ang kaliwang pinky finger gamit ang German-made kitchen knife na gawa sa bakal. Sumakit ito at umagos ang dugo. Mga 100 beses din siguro siyang tumingin sa salamin. Paano ko maintindihan ito? Ayon sa kalendaryo, sa internet, at sa RI, kinumpirma ng PETSA kung kailan tatawagan ni Professor Kim Hakro si Cheon Jung-meong ay sa mismong araw na yon. Buntong hininga. Kaya siya ay bumalik sa 1 taon sa oras. Isaalang-alang na lang natin ang lahat, mula sa mahirap na taon na malinaw niyang naalala hanggang sa miserable at hindi makatarungang kamatayan bilang isang bagay na naranasan niya sa kanyang imahinasyon o sa panaginip. Ayos lang yan. Kung bangungot yun, ganun yun. Pero, bakit siya nakaupo sa sofa kasama ang katawan ni Cheon Jung-meong at ang dumudugong pinky finger niya? Tinatanong niya kung masama ba ang tingin ko sa kanya. Phew! Napabuntong hininga si Seong Chang-uk, nakaramdam ng pagkahilo. 1 taon na ang nakararaan ngayon, sinabi ni Professor Kim Hakro na tatawagan niya si Cheon Jung-meong sa 11 am. Kinuha ni Seong Chang-uk ang mobile phone na nakalagay sa tabi ng sofa at mataman itong tiningnan. Kung ang tawag ni Professor Kim Hakro ay talagang dumating sa ilang sandali sa 11 am, kung gayon ito ay isang bagay na tulad ng isang perpektong makatotohanang bangungot. Ngunit bukod doon, bakit sinubukan ni Cheon Jung-meong, ang maldita na yon, na pumatay ng isang inosenteng tao? Hindi. Unahin natin ang mas mahahalagang bagay. Ang kanyang tren ng pag-iisip ay gusot at baluktot. Cheon Jung-meong, nasaan ka ngayon? Tanong ni Seong Chang-uk at ibinaba ang kanyang ulo para suriin ang kanyang katawan. Isang perpektong sculpted na katawan na ginawa gamit ang pera. Ito ay resulta ng mga makina, fitness coach, at desperadong pakiramdam ng misyon na hindi magmukhang tamad. Ang kanyang tren ng pag-iisip ay muling bumalik. Kung magrekomenda si Professor Kim Hakro ng isang sekretarya, anong pangalan ang babanggitin niya? Kung ang graduating student na inirekomenda niya ay si Seong Chang-uk, sino ba talaga ang nasa loob ng katawan na yon? Napabuntong hininga si Seong Chang-uk na parang nakaugalian na. Zaying. 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 Nanginginig ang mobile phone sa kanyang kamay at ipinakita sa screen ang pangalan na Kim Hakro. Sa sandaling pag-aalinlangan, ginamit ni Seong Chang-uk ang kanyang hinlalaki para pindutin ang call button. Hello? Hello? Ito ba si Representative Cheon Jung-meong? Si Kim Hakro ito. Damn it, panaginip pa talaga to. O ito ba ay totoong sitwasyon? Hello? Please say J. Masyado ba akong maagang tumawag? Hindi, ayos lang. Tumatawag ako para magrekomenda ng angkop na mag-aaral para sa personal na posisyon ng sekretarya na napag-usapan natin noong nakaraan. Matapos huminga ng malalim, dahan-dahang tumugon si Seong Chang-uk. Anong pangalan ang lalabas? Sa mga nagtapos sa taong ito, mayroong isang mag-aaral na medyo mas matanda, may mayaman na karanasan sa lipunan, at dating miyembro ng Special Forces, kaya nababagay siya para sa isang uri ng tungkulin ng bodyguard. I see. Ano ang pangalan ng estudyante? Kahit na malinaw na alam niya ang pangalan, si Kim Hakro ay nag-alinlangan sandali. Halika, sabihin mo na ang pangalan. Ang pangalan ng estudyante ay Seong Chang-uk. Kabog ng kabog. Kabog ng kabog. Mabilis na tumibok ang puso ni Seong Chang-uk pagkatapos ng mahabang panahon. Pwede ko bang makilala ang estudyanteng yon? Ihahatid ko siya bukas. Teka. May dapat suriin muna. Nakamiting ka na ba sa estudyanteng yon ngayon? Originally, I was supposed to receive a few precautions and pledges, but for some reason, hindi pa sila dumarating. Huwag kang mag-alala. Gusto rin ni Seong Chang-uk na pagsilbihan ang ating chairman Cheon, hahaha. Nakayuko habang sinasagot ang telepono, tumingala si Seong Chang-uk at tinitigan ang display case sa harap niya.
Ang lalagyan ng salamin ay may hawak na bote ng whiskey at magkatugmang baso, malinaw na sumasalamin sa figura ni Cheon Jung Mayong. Well then, let's arrange the appointment as soon as you get in touch. Maaari ko bang itakda ang oras? Ako ay kumukuha ng isang tao, kaya ipaalam sa akin sa sandaling ito ay napagpasyahan. Gaya ng inaasahan ng isang negosyante. Naintindihan? Then I'll text you the time kapag naayos na. Bilang pag-iingat, tiningnan ni Seong Chang-uk kung natapos na ang tawag bago sumabog sa isang pagsabog ng nasisiyahang tawa. Baliw talaga to. Ito ay walang iba kundi si Seong Chang-uk mismo. Isang mag-aaral na malapit nang magtapos na may masaganang karanasan sa lipunan at dating miyembro ng Special Forces, iyon ay si Seong Chang-uk. Itinaas ni Seong Chang-uk ang kanyang ulo patungo sa display case at mumisi. Nandito ang totoong Seong Chang-uk, kaya sino ang lalaki sa loob ng katawan na iyon? Kahit gaano pa niya ito iniisip, walang pumapasok sa isip niya kundi si Cheon Jung Mayong. Sa pagkakataong iyon, ang tanging natitira ay ang tunay na Cheon Jung Mayong, na tiyak na naintindihan ang kalokohang sitwasyon at nagmamadaling pumunta rito, humihingal. O, itong lalaking ito. Kahit panaginip lang, o di kaya'y guni-guni na isinilang sa sobrang kawalan ng katarungan bago mamatay, tatangkilikin niya ito ng buong puso. Hehe. Hahaha. Hahaha. Sinubukan ni Seong Chang-uk na tumawa para ma-refresh, ngunit hindi ito naging kasiyasya gaya ng gusto niya. Inikot ang kanyang ulo sa kaliwa at kanan, dahan-dahang tumayo si Seong Chang-uk mula sa kanyang upuan at tinungo ang shower room. Sa labas ng sala, mayroong 100 metro kwadradong villa kung saan matatanaw ang komprehensibong sports field at ang Tancheon River. Iyon ang paboritong bahay ni Cheon Jung Mayong, kung saan ipinagmalaki niya ang paglampas niya sa kanyang dalawang nakatatandang kapatid at kinuha ang Jikyung Group. Pagkatapos ng mabilisang pagligo, inilabas ni Seong Chang-uk ang mamahaling suit na pantalon at kamiseta na ginamit ng lalaki mula sa wardrobe at isinuot ito. Iba talaga ang pakiramdam ng mga mamahaling damit. Sa harap ng salamin sa dressing room sa pagitan ng shower room at ng kwarto, mabilis na pinalawak ni Seong Chang-uk ang kanyang kamao. Nakaramdam siya ng kaunting lakas, ngunit sapat na yon. Sunod, nilagyan ni Seong Chang-uk ng pomade ang kanyang buhok at winalis ito pabalik. Pagkatapos ay hinugasan niya ang kanyang mga kamay sa lababo sa dressing room at pinatuyo ito ng tuwalya mula sa basket ng kawayan. Isang adyuma, middle-aged na babae, ang pumupunta sa bahay na ito para magtrabaho ng isaye. Sinasaklaw ng kumpanya ang gastos, ngunit walang nagsabi tungkol dito. Kahit bangungot, sapat na. Ngumisi si Seong Chang-uk sa sarili sa salamin. Beep 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 beep. Trilulok. Umabot sa kanyang tenga ang tunog ng pagbukas ng entrance door. Sino ang may kumpiyansa na maglalagay ng passcode ng ganoon? Dumating ka na, Cheon Jung Mayong. Huminga ng malalim si Seong Chang-uk at naglakad patungo sa sala. At doon, nakaharap niya si Cheon Jung Mayong na papasok sa entrance. Nagtama ang kanilang mga mata at hindi sila makagalaw ng halos 1 segundo. Ang Cheon Jung Mayong na nakatayo sa pasukan ay nakaharap sa tiwala at determinadong tingin ni Seong Chang-uk habang siya ay tumuntong sa sala. Anong ginagawa mo? Pumasok ka. Ikaw. Ikaw ay. Ikaw. Learning to talk. Bakit pare-pareho lang ang sinasabi mo? Di ba hindi katulad ni Cheon Jung Mayong? Nanlaki ang mata, biglang tumalon si Cheon Jung Mayong sa sala at hinal na sumugod patungo kay Seong Chang-uk. Ikaw. Ganyan ka din di ba? Ikaw si Seong Chang-uk di ba? Bastos ka. Snap! Buong lakas na sinampal ni Seong Chang-uk si Cheon Jung Mayong. Thud! Ang makita ang sarili niyang katawan na bumagsak sa lupa sa halip na si Cheon Jung Mayong ay hindi isang magandang tanawin para kay Seong Chang-uk. Isinasantabi iyon, may mga bagay na kailangang gawin ngayon. Ibinaba ang kanyang kinatatayuan, mahigpit na hinawakan ni Seong Chang-uk ang mga balikat ni Cheon Jung Mayong. Tama na! Saan ka ba kumukuha ng lakas ng loob na magmura ng ganyan? Ikaw! Seong! Ubo! Mukhang hindi mo pa rin naiintindihan ang sitwasyon. You should figure it out now, right? Sniff! Sinubukan ni Cheon Jung Mayong na itulak ang mga kamay ni Seong Chang-uk palayo gamit ang dalawang kamay, nagpupumiglas.
Malinaw na mas malakas ang katawan ni Seong Chang-uk sa mga tuntunin ng pisikal na lakas. Ang kanyang kaliwang kamay na nakahawak sa mga balikat ni Cheon Jung-meong ay panay ang paatras. Sampal! Thud! Kaya, brutal na hinampas ni Seong Chang-uk ang ibabang tenga at lig ni Cheon Jung-meong. Pagkatapos ay pilit niyang itinulak palayo ang kaliwang kamay. Thud! Kuhuk! Ubo! Ubo! Si Cheon Jung-meong, na bumagsak sa sahig ng sala na parang isang kalunos-lunos na bida, ay patuloy na umubo na may kaawa-awang mukha. Dapat mong tasahin ng mabuti ang sitwasyon. Alam mo na kaya kong utusan ang isang tulad mo na patayin at ilibing ng madali. Ano? Anong gagawin mo? Binaling ni Cheon Jung-meong ang kanyang nagulat na mukha na may magulo na tingin. Tila hindi niya kayang gumamit ng magalang na pananalita. Nanatili pa rin ang katigasan ng kanyang tingin, ayaw sumuko. Ngunit nang makita ang kanyang titig, ang mga alaala ng kahabag-habag na pangyayari sa pabrika ng Pyeongtaek ay biglang nanumbalik sa isip ni Seong Chang-uk. Dahan-dahang lumalapit, walang awa na sinipa ni Seong Chang-uk ang tagiliran ni Cheon Jung-meong habang nakahiga siya sa sahig. Thud! Ku! Thud! Thwak! Thud! Thud! Arf! Nang ihinto ni Seong Chang-uk ang pagsipa, napaluha si Cheon Jung-meong at uhog ng ilong, umiiyak na parang hayop. Bakit mo pinatay ang isang perpektong malusog na tao tulad niyan? Mga empleyado sila, hindi alipin, at hindi ikaw ang may-ari nila, kaya bakit ka nagkaganyan? Naglalakad patungo sa glass display, kumuha si Seong Chang-uk ng upuan. Isa itong mamahaling upuan na may bilugan na likod at may footrest sa gitna kung saan maaaring ilagay ng isa ang kanilang mga paa. Ipinatong ni Seong Chang-uk ang kanyang paa sa footrest at umupo, tinitigan si Cheon Jung-meong na umiiyak sa paghihirap. Isang bagay lang ang tanungin ko. Bakit mo ako sinubukang patayin? Nang matanggap ang tanong, tumigil sa pag-iyak si Cheon Jung-meong at tumingala. Gayunpaman, sa kanyang mga mata nang lumingon siya, naroon pa rin ang nagbabagang apoy ng galit at kawalan ng hustisya. Hindi mo naiintindihan ang lahat. Pagtayo mula sa upuan, nilapitan siya ni Seong Chang-uk at sinipa siya ng mariin. Thud! Thwak! 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 Kahit mahirap ako. Thwak! 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 Nagtrabaho ako sa ilalim mo para kumita ng lehitimo. Thwak! 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 Stop! Please, stop! Hindi mo magagawa ang lahat ng gusto mo sa akin. Thwak! 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 Pagkatapos ng halos 10 minuto ng walang humpay na sipa na puno ng sinseridad at pasensya, si Seong Chang-uk ay tumayo muli at ang mukha ni Cheon Jung-meong ay natatakpan ng luha at uhog na tila lubos na natalo. God, okay. Ang halinghing mula kay Cheon Jung-meong ay biglang tumigil. Kahit na talaga. Natapos ang kanyang pag-ungol. Kung alam mo ang klase ng pagsasanay ko noon, malalaman mo kung gaano ako nagpipigil ngayon. Nagustuhan mo ba ang militar? This damn jerk. Habang hinihila ni Seong Chang-uk ang paa na nakatutok sa nakaunat na binti ni Cheon Jung-meong, ang huli ay pumulupot sa sakit. Ha? Ulitin natin to. Umakyat si Seong Chang-uk sa parehong upuan at inilagay ang kanyang paa sa gitna. Ang dahilan kung bakit mo ako sinubukang patayin? Walang sagot. Tahimik, tumayo si Seong Chang-uk mula sa upuan. Iyon ay, ang mga salita ni Cheon Jung-meong ay masiglang lumabas habang sinusubukan niyang ibaba ang sarili. Alam mo right? Ano? Walang ideya si Seong Chang-uk kung ano ang gustong sabihin ni Cheon Jung-meong. Alam mo naman na balak kong sunugin ang pabrika, di ba? Mahina na sinulyapan ni Cheon Jung-meong si Seong Chang-uk at saka ibinuka ang kanyang bibig na parang sumusuko na. To claim the insurance money. Alam mo naman kung bakit ako sumuko, di ba? Pagsalita ka ng malinaw. Ang Icheon Cold Storage. Alam mong sinusubukan kong kunin ang pera ng insurance at sumuko ako dito, hindi ba? Habang si Cheon Jung-meong ay nakaharap kay Seong Chang-uk na nakaupo sa upuan, tumayo siya na may mukha na parang gumuho ang kanyang buhay. Kaya ko ginawa yon. Dahil pinaghihinalaan na ako, binago ko ang target ko sa Pyeongtaek Cosmetics Factory
Nagkikimkim ng sama ng loob sa pagpapababa ng kumpanya at sinunog ang pabrika. Paano yung security guard? Inalis ko ang sisiye at nandoon ang security guard noong aksidente sa sunog. Huminga ng malalim si Seong Chang-uk at tumingin kay Cheon Jung-mayong na nakahiga sa sahig. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa loob ng 100 piyong villa at halos 10 minuto ang lumipas sa ganitong paraan. Bakit ba ang haba-haba mo? May matitira kang pera, di ba? Tanong ni Seong Chang-uk sa mahinahon ngunit matatag na boses. Pagkatapos ng insidente ng sunog, nagkaroon ng desisyon tungkol sa kahalili. Sagot ni Cheon Jung-mayong na may matagal na pakiramdam ng kawalan ng katarungan. Bakit kailangan ng apoy para pumili ng kahalili? Hindi ako makatanggi sa utos ng mga kapatid ko Naku, tanga. Gusto mo sigurong gamitin ang sarili mo bilang scapegoat. Hindi ka man lang naisip na kandidato. Inilabas ni Seong Chang-uk ang kanyang pagkadismaya at ibinaling ang kanyang tingin sa bintana. Ang panaginip ay tila napakalinaw na hindi niya lubos maisip. Don't even mention being the successor. Wala akong interes sa karumal-dumal na posisyon na yan. Ayoko talaga ng ganyang buhay. Ang gusto ko ay humanap ng paraan para maibalik ang katawan ko. Ngunit kung ikaw ang magiging kahalili, maaari mong subukan ang lahat ng posibleng paraan. Nang makita si Cheon Jung-mayong na nagtatago ng gayong random na pag-asa, napabuntong hininga si Seong Chang-uk. Muling bumagsak ang katahimik. Sa katahimikang iyon, hindi nakatiis si Seong Chang-uk na tumingin kay Cheon Jung-mayong na paulit-ulit na nilulunok ang kanyang tuyong laway. Maghilamos ka na at bumalik ka na. Malinaw na nahihirapan si Seong Chang-uk na harapin ang sitwasyon. Nagtagal ang katahimikan, at sa wakas ay nagsalita siyang muli, I'll consider it. Nakaramdam ng kirot si Seong Chang-uk nang makita si Cheon Jung-mayong na nagpupumiglas na tumayo na may nakaawang ekspresyon sa kanyang mukha. Nasasaktan siguro siya. Serves him right, naisip ni Seong Chang-uk na nakakunot ang no. Habang naliligaw si Cheon Jung-mayong patungo sa shower, napansin ni Seong Chang-uk na suot niya ang tanging suit na binili niya para sa interview. Bakit naging ganito ang mga pangyayari? Nagpakawala siya ng buntong hininga, nakakapagtaka na ganito pa rin ang nararamdaman niya. Napaupo si Seong Chang-uk ng mabigat, nakaramdam ng kakaibang emosyon sa loob niya. Hindi siya makapaniwala na sarili niya ang mukha na nasa harapan niya hanggang kahapon. Buntong hininga. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan niya, umiikot ang kanyang emosyon sa loob. Cheon Jung-mayong. Yay! There's something you need to clearly understand. I never envied a life like yours, not even one bit. If I had the chance, I would change in my body right now. Ngunit kung may ganitong pagkakataon, dudurugin ko ang iyong mga hita at tuhod. Napalunok ng kaba si Cheon Jung-mayong, naintindihan ang determinasyon sa mga salita ni Seong Chang-uk. Baka sa mga mata niya ang takot at pagtataka. Maglinis ka at lumabas ka. Humanap tayo ng paraan. Nang tumalikod si Seong Chang-uk para umalis sa dressing room, bigla siyang lumingon sa likod. Isa pa. Natigilan si Cheon Jung-mayong sa tunog ng kanyang boses. Don't entertain any foolish thoughts. If ever na maabutan kitang patamaan ako, papatayin kita on the spot kahit gawin ko yon, matatapos ang buhay ko sa katawan na ito. Got it? Mabilis na tumango si Cheon Jung-mayong. At itikom mo ang bibig mo, anong silbi mo dyan? Mula ngayon, sagutin mo na lang gamit ang bibig mo. Sa huling pangungusap na iyon, umalis si Seong Chang-uk sa dressing room, iniwan si Cheon Jung-mayong upang pag-isipan ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Nang umiling si Seong Chang-uk, ang paghikbi ay nauwi sa isang matinding sigaw na hindi kayang pigilan ang kanyang galit. Manahimik ka! Ano ang hindi makatarungan sa isang mamamatay tao na pumatay ng isang taong nagsisikap na mabuhay? Kalokohan! Nang biglang tumigil ang pag-iyak, nahirapan si Seong Chang-uk na pigilan ang kanyang kumukulong galit. Nagmartsa siya patungo sa dressing room. Ang tagapagmana ng isang conglomerate. Siya ay walang iba kundi isang mamamatay tao na nakabalakayo bilang isang tao. Nagulat si Cheon Jung-mayong sa biglang pagsulpot ni Seong Chang-uk at itinulak ang sarili pabalik sa sulok ng washbasin. Gusto siyang patayin ni Seong Chang-uk. Hindi, galit na galit siya na maaari niyang bugbugin hanggang mamatay.
Gayunpaman, nang makita niyang tumulo ang luha at tubig mula sa hindi pa rin nahuhugasang mukha ni Cheon Jung-mayong, lumambot ang kanyang puso. Naman! Si Seong Chang-uk, na nagpakawala ng malalim na buntong hininga, ay lumabas sa sala, itinaas ang kanyang ulo. May sigarilyo ka ba? Tapos sumigaw siya papunta sa dressing room. Hoy! Nakakatuwa naman. Nagmamadaling lumabas si Cheon Jung-mayong na may di matibay na mga hakbang. Sa mga nakakatawang galaw, umikot siya sa home bar papuntang kusina at kumuha ng sigarilyo, lighter, at ashtray. Bakit hindi ko nakita ito dati? Hindi ko naman hiniling nakuhaan mo ako ng sigarilyo, hindi ba? Ginagamit ko lang sila kapag dumating ang mga babae. Ay, talaga? Ano pa ang masasabi niya? Inilagay ni Seong Chang-uk ang sigarilyo sa kanyang bibig at kinuha ang lighter. Ay, click! Bumukas ang gintong lighter na may malinaw na tunog. Madiin ang tingin ni Seong Chang-uk, dahilan para mabilis na tumugon si Cheon Jung-mayong. Kung may aksidenteng mangyari ngayon, habang buhay akong mabubuhay sa katawan na ito. Kaya, hindi mo kailangang mag-alala hanggat hindi nagbabago ang katawan ko. Ito ay isang taos-pusong pahayag mula kay Cheon Jung-mayong, ngunit si Seong Chang-uk, pagkatapos marinig ang lahat ng ito, ay nagkaroon ng hindi makapaniwalang ekspresyon at hindi man lang nagalit. You're telling me not to worry until your body change because when it did, you'll kill me and then should worry. Umiling si Seong Chang-uk na parang hindi makapaniwala. Jeez, honest ka ba o immature lang? Sa isang bigong muod, ibinalik ni Seong Chang-uk ang sigarilyo sa kanyang bibig. Habang ibinuga niya ang usok, na puno ng pakiramdam ng inis, nangyari ito. Sing-sing, sing-sing. Sing-sing, sing-sing. Sing-sing, sing-sing. Malakas na tumunog ang cellphone ni Cheon Jung-mayong na nakalagay sa mesa sa sala. Ibinaling ni Seong Chang-uk ang kanyang tingin sa mesa. May family gathering tayo ngayon. Gabi na. Pagkatapos ay dumating ang apurahang boses ni Cheon Jung-mayong mula sa likuran. Hindi mo kailangang sagutin ito. Malamang kapatid ko lang ang tumatawag pero mas mabuting sagutin mo muna. Hindi naman tayo pupunta. Kahit na tumingin kay Cheon Jung-mayong, patuloy na tumunog ang telepono. Ang awkward naman kung hindi mo sasagutin. Bakit? Kailangan natin ng pera para makahanap ng paraan para magpalit ng katawan, at kakailanganin natin ng taong mag-aayos ng mga bagay-bagay, kaya... Phew! Pagkahila ng sigarilyo, naramdaman niya ang bahagyang pag-igting sa loob niya. Hindi mo kailangang mag-alala. Sa sandaling iyon, nang hindi man lang nagtanong, nag-alok si Cheon Jung-mayong ng tugon mula sa buong home bar. Ano? I mean, I'm not planning to harm you or anything like that. Kung may problema sa pagitan ng magkakapatid, ang suporta mula sa nakababata ay palaging napuputol. Biglang huminto ang vibration ng phone. Ibinaling ni Cheon Jung-mayong ang kanyang tingin sa coffee table na may dismaya at nag-aalalang ekspresyon. Sing-sing, sing-sing. Sing-sing, sing-sing. Sing-sing, sing-sing. Muling tumunog ang telepono. Sige, sagutin muna natin. Lumapit si Seong Chang-uk sa sofa at kinuha ang telepono. Ang caller Yi ay nagpakita ng ni younger brother. Hello? Bakit ang tagal mong sagutin ang telepono? Nag-shower ako. Kakatapos ko lang mag-exercise. Si Cheon Sang-gi, ang pangalawang nakababatang kapatid ni Seong Chang-uk, ay may mas kumpiyansa na tono kumpara noong siya ay nagtatrabaho bilang kanyang personal na sekretarya, ngunit wala na siyang ibang sinabi. Naaalala mo ang pangako para sa araw na ito, tama ba? Halika sa aming bayan sa Pyeongchang-dong sa ika-7 ng gabi. Bago niya matapos ang kanyang tugon, biglang ibinaba ang telepono, na iniwan si Seong Chang-uk na medyo natakot. Naglakad si Seong Chang-uk pabalik sa home bar, ibinaba ang telepono, at pinutol ang kanyang sigarilyo. Gusto nilang magtipon tayo sa bahay ng pamilya. Dahan-dahang itinaas ni Seong Chang-uk ang kanyang ulo. Agad na naging magalang ang tono ni Cheon Jung-mayong na nagiging maikli. Kung pupunta ka sa bahay ng pamilya ngayong gabi, pag-uusapan nila ang insidente sa Icheon Frozen Warehouse at sa Pyeongtaek Cosmetics Factory. Plano mo ba ang panununog noong isang taon? Parang wala siyang masabi bilang sagot, umiling si Cheon Jung-mayong. Tanga ka. Inikot ni Seong Chang-uk ang upuan patungo sa bintana ng sala, gustong ilabas ang kanyang pagkabigo.
Huminga siya ng malalim, sinubukang pakalmahin ang sarili. Habang nakayuko si Cheon Jung Mayong, bigla niyang idinilat ang kanyang mga mata at tinitigan ang likod ni Seong Chang-uk sa bintana. Pagod na sa lahat ng ito, seryoso. Nang makita siyang iginala niya ang kanyang mga mata ng ganoon, kahit na pagkatapos ng pagtatangka na pumatay ng isang tao, hindi napigilan ni Seong Chang-uk ang isang buntong hininga at isang mapanuksong tawa ng sabay. Well, isang pagkakamali na asahan na ang kanyang pagkatao ay magbabago sa isang iglap pagkatapos magbigay ng mga utos na pumatay ng isang tao at itulak ito. Kung sakaling magkaroon siya ng pagkakataon at mabawi ang pera, kahit na sa kanyang nagbagong katawan, siya pa rin ang mananaksak sa likod ng walang pag-aalinlangan. Tama. Kung ganoon, si Seong Chang-uk ay may masamang iniisip. Makikita pa rin sa bintana ng sala si Cheon Jung Mayong na kinakabahan na nakatingin sa paligid na ang mga mata ay mapuputi na. Swish! Dahan-dahang tumayo si Seong Chang-uk mula sa kinaupuan niyang upuan patungo sa sala. Mabilis na binago ni Cheon Jung Mayong ang kanyang ekspresyon at lumitaw sa bintana ng sala. Nagulat. Habang ibinabaling ni Seong Chang-uk ang kanyang katawan, si Cheon Jung Mayong ay walang pag-aalinlangan na binaliktad ang kanyang walang buhay na mukha. Cheon Jung Mayong. Kalmadong lumabas ang kanyang tugon. Nakita ko lahat, tinititigan mo ako mula sa likod. Baka sa mukha ni Cheon Jung Mayong ang pagkagulat at pagkaunawa habang nakatingin kay Seong Chang-uk sa bintana ng sala. Dahan-dahang naglakad si Seong Chang-uk at nagsimulang humakbang paatras si Cheon Jung Mayong. Yung lalaki. Anong ginagawa mo? Linisin mo dali. Dati siyang miyembro ng Special Forces. Nakuryente ako kaya nanginginig ang katawan ko. Parang pusit sa grill. Damn it. Naku, nakakatakot. Naku, nakakatakot talaga siya. Umalinggaw sa tenga ni Seong Chang-uk ang mga sigaw ng malupit na lalaki na parang naglalaro sa isang recording device. Yang bastos na yan. Tignan mo to. How dare he? Akala ko gagawa siya ng ganito. Basagin mo ang ulo niya dali. Siya yung tipo ng tao na nag-uutos ng hindi kumikibo. Pero kahit na itago niya siya at tuluyang mamatay, hindi dahil masama siyang tao, kundi dahil sentimental si Seong Chang-uk. Maaaring nagtago siya ng pera sa isang bank account o mamahaling metal, o maaari niyang gamitin ang mga lihim na kwento ng pamilya para hikayatin ang kanyang mga kapatid. Tama ba yon? Anong pinagsas? Habang umaatras si Cheon Jung Mayong, hinampas niya ang kitchen counter. Hindi ba ito isang paraan para sabihin na maaari mo akong patayin anumang oras? Ibig sabihin, mayroon kang impormasyon na maaaring maging kapaki-pakinabang sa laban ng kapalit, di ba? Kaya ko ring manipulahin ang nakababatang kapatid. Nakakuyom ang mga kamay niya sa likod niya. Parang sinusubukan niyang dumukot ng kutsilyong gawa sa bakal. Ang isa sa mga kutsilyo sa kusina ay nakalagay sa isang bloke na gawa sa kahoy. Ilabas mo dali. Piliin mo yung gusto mo. Biglang huminto ang kamay ni Cheon Jung Mayong. Kung nagawa mong saksakin ako kahit isang beses niyan, I'll spare your life. Tumaas baba ang kanyang Adam's apple. Magbilang ka ng 5. Kung hindi mo kukunin ang kutsilyo sa loob ng oras na yon, babaliin ko ang leg mo at ipapalibing kita ng mga lalaki sa pabrika. Akalain mo yon. Habang umaatras si Cheon Jung Mayong, hinampas niya ang kitchen counter. Hindi ba ito isang paraan para sabihin na maaari mo akong patayin anumang oras? Ibig sabihin, mayroon kang impormasyon na maaaring maging kapaki-pakinabang sa laban ng kapalit, di ba? Kaya ko ring manipulahin ang nakababatang kapatid. Nakakuyom ang mga kamay niya sa likod niya. Parang sinusubukan niyang dumukot ng kutsilyong gawa sa bakal. Ang isa sa mga kutsilyo sa kusina ay nakalagay sa isang bloke na gawa sa kahoy. Ilabas mo dali. Piliin mo yung gusto mo. Biglang huminto ang kamay ni Cheon Jung Mayong. Kung nagawa mong saksakin ako kahit isang beses niyan, I'll spare your life. Tumaas baba ang kanyang Adam's apple. Magbilang ka ng 5. Kung hindi mo kukunin ang kutsilyo sa loob ng oras na yon, babaliin ko ang leg mo at ipapalibing kita ng mga lalaki sa pabrika. Akalain mo yon. Ang professor alam ng professor. Alam niyang pumunta ako dito. Don't bluff. Hindi pa binibigay ng professor ang address. At kung burahin natin ang CC records dito, tapos na. Hindi ba?
Napalunok na lang si Cheon Jung Mayong. Isa. Wag na. Please, wag. Si Seong Chang-uk ay nagsimulang magbilang ng mabagal. 2. Please spare me. Please. Please, I beg you. 3. Thud. Lumuhod ang lalaki at pilit na pinunasan ang kanyang mga kamay ng mas matindi kaysa sa langaw. 4. Papatayin niya siya. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari pagkatapos, ngunit mas gugustuhin niyang mamatay kaysa mahuli muli. Matatag na nagpa siya si Seong Chang-uk habang sasabihin niya ang numerong 5. Parang alam ko na kung bakit tayo nauwi sa ganito. Ang lalaking nagpupunas ng kanyang mga kamay ay biglang naglabas ng hindi inaasahang pahayag. Sa 6 na buwan, magkakaroon ng bagong makinarya na darating sa Ichin Frozen Warehouse at sa Pyeongtaek Factory. Anong klaseng makinarya? Naging mausisa si Seong Chang-uk. Ngunit hindi alintana, kung ito ay walang mahalaga, sasabihin lang niya ang numero 5 at tapos na dito. Magpapatuloy ba itong makipaglaro sa mga tao hanggang sa huli? Akmang iaabot niya ang kanyang kamay nang hindi na kailangan ang numerong 5. Dingdong dangdong. Dingdong dangdong. May pinindot ang bell sa entrance ng villa. Habang sinusulyapan niya ang pintuan sa harap at pagkatapos ay pabalik sa kanya, ang mukha ni Cheon Jung Mayong ay parang bumalik mula sa impyerno. Dumating na si Jae-yeon from Daeju Construction. Tama. Kapag pinindot niya ang bell at hindi ko binuksan ang pinto, ilalagay niya ang passcode at papasok kaagad. Kapag ang isang tao ay desperado, ito ay maaaring nakakatuwa, at iyon ang naramdaman ni Seong Chang-uk ngayon. Naaalala mo ba? Ngayon, pupunta daw si Jae-yeon sa bahay para gawin yon. Remember? Maagap siyang nagsasalita, at pagkatapos niyang matapos, narinig ang tunog ng pagpasok ng passcode. Beep 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 beep. Tignan mo! Tignan mo! Kabog-kabog. At bumukas ang pinto. Nang makalaya na si Seong Chang-uk, pumasok si Oh Jae-yeon sa pasukan. Oh! May kasama ka bang bisita? With her brown hair, wearing a dress and holding a handbag, Oh Jae-yeon glanced at Cheon Jung Mayong in the kitchen. Well, babalik ako sa ibang pagkakataon. Saglit na binati ako ng lalaki at awkward na naglakad pabalik sa entrance. Pagkatapos, tulad ng isang isda na nakatakas mula sa kamay ng isang tao, mabilis siyang nawala sa labas ng pintuan. Sabi nila, mas mabubuhay ka kapag nagmumura ka sa mga tao, ngunit tiyak na mukhang nagmamadali siyang umalis. Weh! Nang ibinaling niya ang tingin niya sa lalaking papaalis, tanong ni Oh Jae-yeon. Yung tipong naisip kong kunin bilang personal secretary ko. Pero hindi naman importante yon. Sasabihin na sana niya sa kanya na umalis na. Gayunpaman, nang hindi siya binibigyan ng pagkakataong magsabi ng kahit ano, ngumiti si Oh Jae-yeon ng makahulugan at hinila ang balikat niya mula sa kanyang damit. Ito ay ang parehong damit na binili sa kanya ni Cheon Jung Mayong bilang regalo. Natuwa siya tungkol sa kung paano ang mga kababaihan sa mga damit ay mukhang mas sexy, tulad ng pagpasa ng mga salita kay Seong Chang-uk noong siya ay nagsimulang magtrabaho. Ipinagyayabang pa niyang binili niya ang damit na ito para kay Oh Jae-yeon bilang regalo. Hindi yon. Nagmamadali ka ba? Nang hindi naghintay, mabilis na ibinaba ni Oh Jae-yeon ang damit, tulad ng paghugot ng isang peres ng rubber pants. Damn it! Hindi naman sa wala akong pera. Look! Just like you said, I didn't wear anything inside. So, medyo nagulat ako kanina. Tiyak na may nangyayaring mali. Anong ginagawa mo? Hindi naging unpleasant ang mukha niya. Ngunit hindi rin siya kapansin-pansing kagandahan. Siya ay isang babae na nangarap na maging bahagi ng Jigyeong Group gamit ang dahilan ng pag-aalaga sa kanyang ama. Nahihiya ako kapag tinitingnan ka ng malapitan. O, tinakpan ni Jae-yeon ang ibabang bahagi ng katawan niya gamit ang kaliwang kamay at labi ng kanang kamay at nagpakawala siya ng mapaglarong ngiti. Hindi ba dapat tinatakpan niya ang kanyang dibdib gamit ang kanyang kanang kamay? Habang si Seong Chang-uk ay nawala sa kanyang random na pag-isip. Oh, yun na! Tuluyan ng nakahubad, nilapitan siya ni Oh Jae-yeon na may pa-cute na act. Damn it, nakakabaliw ito. Isang pagod na buntong hininga ang pinakawalan ni Seong Chang-uk.